Oh, sige. Magandang araw po muli mga kaibigan. Tayo po muli nandito mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong patuloy na pag-aaral ay walang iba, ay pundasyon ng ating pag-aaral ay walang iba kundi ang Biblia. Ito po ay ang salita ng Panginoong Diyos. No? So, ang ating pong paksa ngayon ay pag-aaralan natin kung totoo ba saan ba nagmula ang kasalanan? Ito ba ay nagmula sa lupa o sa langit? No? At ating pag-aralan ang tinatawag na Diablo at Satanas. Bakit mayroong Diablo at bakit mayroong demonyo o Satanas? So, ito yung ating pag-aaralan ngayon. At ngayon ay bago ko pag-umpisahan ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Iyuko natin ang ating ulo sa panalangin. Salamat Panginoon sa muli naman pagkakataon na iyong ipinintulot na pag-aralan yung mga salita. Narito Panginoon ang bawat isa nagtatalaga sa pakikinig ng iyong mga salita. O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo at hinihiling ang iyong pangunguna ng iyong banal na Espiritu Santo na bigyan ka Panginoon kapangyarihan ang salita mo. Na ito Panginoon ay magkaroon ng pagpapala sa nakikinig. At ako Panginoon na magsasalita ay pangunahan ako ng iyong banal na Espiritu Santo. Maipahayag ito ng malinaw at naunawaan. O Diyos, tatagubilin ko Panginoon ang gawain ito na magtatagumpay. Bigyan mo Panginoon ng pagpapala ang nakikinig. Salamat o Diyos sa pagdinig sa panalangin. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. So, ang Biblia, no? Tulad nating pinag-usapan na ang paksa natin pag-aralan ay pag-aralan natin ang tungkol sa Diablo. No? At ang ating pundasyon sa pag-aaral walang iba ay ang salita ng Diyos. Ngayon po ay ating pong tatanungin, ano ang pundasyon sa salita ng Diyos? Ano ba ang pundasyon nitong salita ng Diyos? So, patulad ng ating binabanggit ay ang aklat po ng Juan 17:17, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ano mang bagay na ating gustong malaman sa ating buhay na katotohanan tungkol sa mga bagay, sa makadiyos na mga bagay, walang ibang magtuturo sa atin kundi ang kanyang salita. So, kasi sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan, nawa ang pag-aaral nito ay maging kabanalan sa atin. No? Sapagkat ang Biblia lamang ang pundasyon ng ating pag-aaral. So, sa ating paksa ngayon na pag-aaralan ay ating pag-aaralan ng Diablo. Itong Satanas, no? Sapagkat marami po ang nag-iisip kung bakit mayroong Satanas at mayroong Diablo. So, sa mundong ito, makikita natin ang ating kapaligiran na mayroong mga digmaan at mayroong mga awayan. At higit sa lahat, may naglalaban bansa sa bansa. Subalit, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Mayroon bang pinagmulan o kauna-unahang digmaan na ganap? So, mayroon po mga kaibigan, mga kapatid ko. Tinatawag po ito sa Biblia ng Revelation, Mother of the Battle. Ina ng labanan. At saan po ba ito naganap? So, ito po ay
mapag-aralan natin sa paksang ito na matatagpuan natin sa aklat ng Revelation o Apokalipsis kung saan naganap ang digmahang ito. Ayan, no? So, itong aklat ng Apokalipsis, ito po ang naghahayag kung anong digmaang naganap sa pagitan ng masama at mabuti. No? Ayan. So, ating pag-aralan, sabi ng Revelation 12 verse 7-9, at nagkaroon ng digmaan sa langit. So, mayroong digmaan sa langit. No? Naglaban si Miguel, naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel, at ang dragon kasama ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon, at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas, na ang pangalan ay Diablo at Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. So, makikita natin sa tekstong ito na nagkaroon ng digmaan sa langit. So, bakit nagkaroon ng digmaan sa langit? Oh? Sino ang naglalaban doon sa langit? Naglalaban ang Arkanghel Miguel at ang kanyang kasama ay ang mga anghel. At ang kalaban ni Arkanghel Miguel ay ang dragon kasama ang kanyang mga kampon. Sino itong dragon ito? Walang iba, ang Diablo at Satanas. At ano ang nangyari sa labanang ito? Sino ang nagwagi? Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon. So sa digmaan doon, natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon. Nung matalo, anong ginawa sa kanila? Sabi dito, itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, itinapon sa lupa ang itong dragon na ito. At alam natin na tayo ay nandito sa lupa. No? So, ano ang gawain ng Diablong ito, Satanas? Siya po ay mandaraya. Sabi nga dito, ang matandang ahas, ang pangalan ng Diablo, Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Kaya nga po, sa ating sanlibutan, napakarami pong pandaraya. At alam natin sa paksang ito na ang Diablo o Satanas, siya po ay mandaraya. Mandaraya po sa buong sanlibutan. Kaya po napakarami pong nadadaya sa kanyang mga pakana. So, kung nagkaroon ng digmaan sa langit, ano ang naganap? Ano ang nangyayari doon? Pagbabaka sa langit. At pagkatapos ng pagbabaka sa langit, nailipat ang pagbabaka sa lupa. So makikita natin, nung natalo ang dragon, ang ahas at ang kanyang kampon, itinapon sa lupa. Ayan po ang larawan. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. At nung natalo ang dragon, ang kanyang mga kampon, itinapon dito sa lupa. Ngayon, nasaan na ang pagbabaka? Nagpapatuloy ba ito? Opo, nagpapatuloy ito sa lupa. Kaya ang labanan ng kasamaan at mabuti ay nagaganap sa ating sanlibutan ngayon. Nagpapatuloy. Sapagkat nung natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon, ay itinapon sila dito sa lupa. Ayan, no? So, ngayon mga kapatid ko, ito ang tala sa Jude 1:9. Ano po ba? Saan po ba nagaganap ang labanan sa ating buhay ngayon? So sa ating basahin dito, datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo, na makipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. Ang digmaan po ay nagaganap sa pagitan ng katawan ng isang tao. Katulad po ng nangyari dito sa katawan ni Moises.
pinaglalabanan, pinagtatalunan ng Panginoon at ni Satanas ang katawan ni Moises. Sabi po sa kasaysayan o sabi ni Ellen G. White na noong namatay si Moises, ang sabi ni Satanas ay, ang katawang yan ay akin, sapagkat yan ay nagkasala. Subalit, pinatawad na ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kasalanan. So, makikita natin na si Moises ay binuhay ng Panginoon at nakikita natin yan sa palabas na nung pumunta si Jesus Christ doon sa Mount of Figuration, nandoon si Moises at si Elias. So, dito natin makikita na ang labanan ay nagaganap sa katawan ng isang tao. At saan ito nagaganap sa ating buhay ngayon? Sa isipan po ng isang tao. So, naglalaban ang mabuti at masama. Gusto kong sabihin sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, na hindi po magkakaroon ng kapangyarihan ang isang tao na magkaroon ng labanan sa kanyang isipan kapag hindi niya makikilala ang katotohanan. Kung siya ay namumuhay sa sanlibutang ito na hindi alam ang katotohanan, wala pong paglalaban siyan. Subalit, kapag ikaw ay namumuhay na nakikilala mo ang katotohanan at ikaw ay sumusunod sa Panginoon, doon po magaganap ang digmaan. Sapagkat sa dalawang panig, ikaw ay nasa kalagitnaan. Ang tao ay nasa kalagitnaan ng dalawang magkabilang malalaking pwersa. At ang gusto ng Panginoon, ang ating katawan ay maangkin bilang Kanya at magmawa ng buhay na walang hanggan. At ang gusto ni Satanas, ang ating katawan ay maging alipin ng kasalanan. Sa Kanya maglilingkod. Kaya po, ating pong pag-aaralan kung bakit nagkaroon ng digmaan sa langit at bakit inihagis ang diablo dito sa lupa. Ngayon, ang tanong po ay, papaano ba nakapunta sa langit ang diablo? So kung bakit nagkaroon ng digmaan sa langit, paano nakapunta ang diablo doon sa langit? At ang kanyang mga anghel. So atin pong sasagutin ito. Paano? Kung bakit nagkaroon ng digmaan sa langit at inihagis sa lupa, paano sila nakapunta doon sa langit? Pangalawang tanong, saan ba nanggaling ang diablo? So, marami po ang nakakapaniwala, maging sa akin. Noon, ako'y naniniwala na ang diablo ay nasa ilalim ng lupa. Sabi nga sa isang palabas, magkita tayo doon sa impyerno, sapagkat ang paniniwala ng iba ay ang diablo siya yung hari doon sa impyerno. Hinihintay ka ni Satanas. So saan ba talaga nanggaling ang diablo? Ating pag-aralan, saan ba siya nanggaling? Siya ba ay nasa ilalim ng lupa? Nasa impyerno siya ngayon? So, yan ang ating pag-aaralan, no? So, nung magkasala, bakit hindi pa winasak ng Diyos ang diablo at ang kanyang mga anghel ngayon? Bakit hindi pa? Ano ang dahilan bakit natili ang diablo ngayon? So, ating pag-aralan mamaya itong mga tanong na ito, no? So, sa ating sanlibutan, mga kapatid at mga kaibigan, makikita natin ang kasamaan ngayon. Kung nagsasabi, kung ang nakapakabuti ng Diyos, bakit ang mundo natin napakasama? Totoo po yan, mga kapatid. Mabuti ang Diyos. Pero makikita natin sa ibang banda, ang ating sanlibutan ay napakasama. Makikita niyo po ba itong larawang ito? No? Na ang batang ito na malapit ng mamatay ay naghihintay lamang itong ibon para siya kainin. So, grabe. Grabe ang pangyayari sa sanlibutan. So, sino ang may
Sino ang may dapat managot sa mga bagay na ito? Ang Diyos ba? Bakit ganito na lang kasama ang ating sanlibutan? Sino ang mayroong kailangan mananagot sa bagay na ito, sa mga pangyayaring ito? Kung makikita natin sa larawan sa ating screen ay nandito ang realidad na ating nakikita sa ating buhay. Mayroong mabuti at masama. Ang kagalakan, kaligayahan, kasaganahan ng buhay at kabilang ganda, kapanglawan, kasakit, kagutom at kamatayan. Mayroong kasiyahan ay mayroong kasamaan. Mayroong kaligayahan ay mayroong kasakit. Mayroong kasaganahan, subalit mayroong namang kagutom. Mayroong magandang buhay, mayroong namang kamatayan. Ito po ay naranasan ng bawat tao. Umiiral sa sanlibutan ang mabuti at masama. Sino ang may pakana ng kasamaan? So, kung ang Diyos ay napakabuti, sino ang may pakana ng kasamaan? Ayan. So, ang Biblia, ang banal na kasulatan ay nagpapahayag sa atin na ang Diyos ang may akda ng biyaya at pag-ibig. Si Satanas naman sa kabilang banda ang may akda ng puot at pagdurusa. Sabi ng banal na kasulatan. Kaya po, ang tao ay naiipit sa dalawang labanan. Gusto ng Diyos na ang tao ay masaya. Gusto niya ang biyaya sa ating mga tahanan. Masayang pamilya. Lalo pa yung pag-aasawa kung tayo'y kasal. Biyaya ang ating pamilya. Magandang kalusugan, nais ng Panginoon. Gusto niya tayo na maging masaya. Gusto niya tayo na maging mayroong kaligtasan. Subalit sa kabilang banda, mayroong demonyo, mayroong dyablo na sumisira ng ating buhay. Gusto niya sirain ang kasiyahan sa tahanan, sirain ang pagsasama ng mag-asawa, sirain ang kalusugan. At higit sa lahat, gusto niyang sirain ang ultimatum na sirain ang ating buhay sa dagat-dagatang apoy. Ito ang gusto ni Satanas sa atin, sa sangkatauhan. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Gusto niya ang katahanang masaya. Ayan. So ngayon, sino ang responsibilidad o responsable sa mga kahirapang naranasan ng sanlibutan? Ang Diyos ba o ang dyablo? Ano ba ang sabi ng Biblia? Hindi po ang Diyos ang may pakana ng mga bagay na ito. Ano ba ang karakter ng Diyos? Sabi, ang Panginoon napakita sa akin na nagsabi, iniibig kita na walang pag-ibig, kaya't ako'y lumalapit sa iyo na may kagandahang loob. So, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ang kagandahan ng loob ng Panginoon ay napakabuti. So, sino ang may responsibilidad sa mga bagay na nangyaring kasamaan sa libutan? Ang banal na kasulatan, ang Biblia ay naghahayag na ang dyablo o devil, siya ang mayroong responsibilidad sa mga bagay na ito. Ang gawa ng mga kasamaang ito ay ang dyablo. Kaya dapat nating pag-aralan itong dyablong ito. Demonyong ito. Kung makikita natin sa larawan, lumikha ang Diyos ng perpektong mundo. Subalit, nagkaroon ito ng kahirapan sa panahon natin ngayon. Ano ba ang dahilan? Bakit nagkaroon ng mga kahirapan o kalungkutan o kapighatian ng ating sanlibutan? Ang dyablo. Sabi dito, ang lahat ng pagdurusa ay resulta ng kasalanan. Mapadirikta man o hindi. Dahil sa kasalanan. Kaya po ating pag-aralan saan ba nagmula ang kasalanan. Ito ba'y nagmula sa Eden o sa langit? Kaya sabi dito, galit siguro ang Diyos sa akin. Sabi niya.
Bakit? Nangyari sa kanya ang lahat ng bagay. Ang Diyos ay mapagbiyaya at mapagmahal. Hindi ang Diyos ang may pakana ng mga bagay na nangyari sa libutan, kundi si Satanas. Kaya bakit sobra ang pagdurusa dito sa ating mundo? Sino ang may responsibilidad ng mga pagdurusang ito na naranasan ng ating mga kababayan at nakikita natin sa ating panahon? Who is the responsible? Si Satanas ang may responsibilidad, ang mananagot sa mga bagay na ito, ang mga trahedya at mga sakuna. No? Kaya ating pag-aralan itong diablong ito. Kung makikita niyo po sa larawan, ang diablo ba o si Satanas ba ay totoong may sungay na nakikita natin at mayroong masamang mukha? No? So, ating pag-aralan. No? Saan nanggaling ang diablo? Saan ba siya nanggaling? Siya ba ay nanggaling sa lupa at pumunta sa langit para magkaroon ng digmaan? Bakit siya hinayaan ng Diyos na makapunta sa ating planeta? Saan siya nanggaling? Kaya, ating sagutin itong mga tanong. Paano ba nakapunta sa langit ang diablo at ang kanyang mga anghel? Saan ba siya nanggaling? At paano siya nakapunta sa langit? Bakit nagkaroon ng digmaan doon sa langit? Naglaban si Miguel at ang arkanghel. Bakit? Saan ba nanggaling ang diablo? Ito ba ay nagmula sa ilalim ng lupa at pumunta doon sa langit? So, ang tala po ng banal na kasulatan ay makikita natin sa aklat ng Lucas 10 verse 11. 18. Ito po yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi niya sa kanila, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. So, si Satanas po ay hindi po nagmula doon sa ilalim ng lupa o tinatawag nilang impyerno. Siya po ay mula sa langit. Siya ay nandoon nagmula sa langit. Yan po ang tala ng banal na kasulatan. Ngayon, kung siya ay nagmula sa langit, ang tanong po ay, ginawa ba ng Diyos ang diablo? Kung doon siya nagmula sa langit? Ginawa ba ng Diyos ang diablo? Ang Diyos ba ang gumawa ng diablo? Siguro nag-iisip ang iba. Sabi ng aking kapatid na aking binaybustadihan na siguro si Satanas dati kapatid ni Jesus Christ. So, ating pong sagutin, ginawa ba ng Diyos ang diablo? Bakit nandun siya galing sa langit? Ginawa ba ng Diyos ang diablo? So, ating pag-aralan kung ang Diyos ba ang gumawa sa kanya. Marami pong nagsasabi na ang diablo ay ginawa ng Diyos. So, tama ba itong kasabihan na ito? So, ang Biblia ay naglarawan na si Satanas ay umatungal na leon. Iyan po ang larawan ng karakter ni Satanas. Kaya po upang tayo po ay hindi madaya sa mga pandarayang ginagawa ni Satanas ng diablo sa sanlibutan ito. Pag-aralan po natin ang buhay ni Satanas. Ito po ang gawain ng diablo sa sangkatauhan ngayon. Kaya sabi ni Apostol Pedro, 1 Pedro 5:8, kayo'y mga pigil, kayo'y mga puyat ang inyong kalaban na diablo. Sino raw po ang kalaban? Ang diablo. Nagaya ng leon na umatungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. So, ganon kabangis ang diablo. Gaano ba kabangis ang isang leon kapag siya ay naghahanap ng kanyang malalapa? Hindi niya titigilan na hindi niya makukuha ang bagay na gusto niya. Ganon, inihintulad ng banal na kasulatan ang diablo. Ito'y ating kalaban. Kayo mga puyat
ang iyong kalaban na dyablo gaya ng umatungal, gumagala na humahanap na masisila niya. Gusto niya silain ang sangkatauhan, dayain ang sangkatauhan, at ipahamak ang sangkatauhan. At ang ikaw at ako, kung hindi mo makilala ang dyablo, maaring madadaya ka ni Satanas. No? So, ating pag-aralan ang dyablo. Sino ba itong dyablong ito? So, ang ating pinaka-tema sa pag-aaral ngayon ay ang chapter ng 28 ng Ezekiel. Itong buong chapter ng 28 ng Ezekiel, dito po inilarawan kung paano ang buhay ni Satanas. Kung paano ang pasimula ng kanyang buhay. At ganun din ang parusa sa kanya. At ang katapusan sa kanya, kung kailan siya matatapos, kung anong gagawin sa kanyang parusa ng Panginoon. Ang buong chapter ng Ezekiel 28 inaglalarawan sa buhay ni Lucifer at paano siya gumawa ng kasalanan sa ating Panginoon. So, ang pangalan ng dyablo noon ay tinatawag na Lucifer. Yan ang orihinal niyang pangalan. Bakit tinawag na siya ng dyablo? Mamaya ating sagutin yan. Bakit tinawag na siyang dyablo? Ano ba ang katungkulan nitong si Lucifer? Siya ba ay dyablo na nung siya si Lucifer? Lucifer ang dati niyang pangalan. So, sabi dito, si Lucifer ay siya po ang tagapagdala ng liwanag. Tagapagdala ng liwanag. Saan? Doon po sa langit. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, siya po ay mula sa langit. Doon siya nagmula sa langit. Kaya siya ay tagapagdala ng liwanag doon sa langit. Ang langit ay kaliwanagan. Ano ang kanyang iniingatan o dinadalang liwanag? Ito po yung kapayapaan. Kalayaan. Pag sinabing kalayaan, ibig sabihin po, malaya kang namumuhay na payapa. Sabi nga ng Kawikaan 6:23, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang saway at turo ay daan ng buhay. So ano ang iniingatan ni Lucifer doon sa langit? Iniingatan niyang huwag madungisan ang kautusan ng Panginoon. Iniingatan niya. Siya ang tagapag-ingat ng liwanag ng Panginoon at ang kautusan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang kautusan ng Panginoon ay transcript ng kanyang karakter. Ayan, no? Sinusunod ni Lucifer ang kautusan ng Panginoon sa paglilingkod niya sa Panginoon doon sa langit. Kaya ito po ang ating pag-aralan. Ating pag-aralan ang buhay ni Lucifer. Paano siya bago nagkaroon ng digmaan sa langit. Bago nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Ano ang buhay ni Lucifer? Sabi dito, anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa tero at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. So paano inilarawan na banal na kasulatan ang dating karakter nitong si Lucifer? Siya po ay puno ng karunungan. Kung mayroon mang marunong ay sa sanlibutan ito, si Lucifer ay puno sa karunungan. Ibig sabihin po, siya po ay masunurin sa Panginoon. At sakdal sa kagandahan. Perfect ang kanyang ganda o kanyang katanyagan. Alam niyo po ba na ang tao ay maraming nahuhulog itong kagandahan o bilib sa sarili? Pag tumingin sila sa salamin, proud na proud sila sa kanilang kagandahan. At marami din ngayon na ang kagandahan ay ginagamit para magkapera lamang. Kaya itong si Lucifer,
Siya po ay puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Yan po ang kanyang kalagayan doon sa langit. Siya ang tagapagdala ng liwanag sa langit. Sa verse 13, ikaw ay nasa Eden sa halamanan ng Diyos, o halamanan ng Diyos, paraiso ng Diyos. Sa lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. So, hindi ko na po sinama dito yung ilang bato, no? So, sa tala po dito ay mayroon pong 10 iba't ibang uri ng bato. So, yun po yung kanyang kasuotan. Ano ba ang kumakatawan nito sa kanyang buhay? Ang mahalagang bato na yung kanyang kasuotan. Kumakatawan po ito sa kanyang office o kanyang pamamahala, officer. So, kung sa ating sanlibutan ay mayroong tinatawag na star sa katulad po ng namumuno sa ating pamahalaan. Kung ang presidente mayroon po siyang hukbo at yung 10 star na nasa balikat ay tumutukoy po yun sa pinakamataas na uri ng general, no? Ito po ang kalagayan ni Lucifer. Siya po ang leader ng mga anghel doon sa langit. No? Yan po ang kanyang katungkulan. Lahat ng mahalagang bato ay yung kasuotan. Ayan. Kaya po, ang paraiso po ay ito po ay nasa langit. Nakita ito ni Apostol Pablo. No? Ikaw ay pinahirang kirubin. Pag sinabing pinahirang kirubin, siya po ay inanoint ng Panginoon. Pag-aari siya ng Diyos. No? Siya ay tumatakip o nagbabantay. Sabi nito, itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay napanikmanaok sa gitna ng mahalagang bato. So ito po ang kanyang dating pamumuhay. Siya ay tumatakip o nagbabantay sa kapayapaan na para mapanatili ang kapayapaan sa langit o kalayaan. Oh? Iniingatan niya ang kautusan ng Panginoon. So, ayan. Itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw na banal na bundok ng Diyos. Ang banal na bundok ng Diyos, ito po yung kanyang kaharian. Dito po naglilingkod si Lucifer. Oh. Sa sulat po ni Ellen G. White, noong pong pinatawag ng Diyos ang lahat ng manghel upang ibigay ang karangalan kay Jesus Christ, itong si Lucifer ay hindi yumuko, hindi siya sumamba. Bakit? Naiinggit siya kay Jesus Christ. Ang gusto niya, yung katungkulan ni Jesus Christ, ay maging katungkulan niya. Maging kapantay siya sa Diyos. Oh. Katulad ni Jesus Christ. No? Kaya po, si Lucifer ay hindi yumuko. Yan po, mga kapatid, no? Ito po ang dati niya po, kalagayan. Siya po ay namanik-manaog sa banal na bundok ng Diyos. Sa higit na mahalagang bato. Ngayon, paano ba ang pagkalikha ng Panginoon kay Lucifer? Sabi nito sa 15, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Mula nang lalangin ang anghel na ito, siya ay sakdal. At namumuhay siyang sakdal sa harapan ng Panginoon. Ano ba yung salitang sakdal? Perfect. Ngayon, ano ba ang bagay na magtuturo sa atin para malaman natin maging perfect ang tao? Walang iba ang kautusan ng Diyos. Kaya nga sabi ng awit 119 verse 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, perfect, na nagsasauli ng kaluluwa. Bakit sakdal si Lucifer sa kanyang pamumuhay, sa kanyang paglakad doon sa langit?
mula nang siya ilalangin. Dahil po, hindi pa siya nagkasala. Siya ay namuhay na sumusunod sa ating Panginoon. Mahal niya ang Diyos. Naglilingkod siya na may pagsunod sa ating Panginoon. Ano ang dahilan? Bakit siya nagkasala? Sabi dito, ikaw ay sakdal sa iyong lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Hanggang nakitaan ng Panginoon ang kalikuan. Ano ba yung kalikuan? Sa 1 Juan 5:17, lahat ng kalikuan ay kasalanan. Ano ang kasalanan? Ang paglabag sa kautusan. Ito si Lucifer ay hindi na sumunod sa Panginoon. Ang pagmamahal sa Diyos ang kanyang inalis. Yung pagsunod, pagbigay respeto sa Panginoon ay hindi na siya sumunod. Hanggang sa kalikuan na sumpungan sa iyo. Alam nyo ba na kung ano ang ginawa ni Lucifer doon sa langit, na kautusan na sinira niya, ay gayon din ang kanyang sinira ito sa lupa? Alam nyo ba ang batas na sinira niya? Ito po yung pagsamba sa Diyos. Ayaw na niyang sambahin o paglingkuran ang Diyos na lumikha sa kanya. Yan po ang katotohanan. Hanggang gusto na niya sarili niya. Hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. So, si Lucifer ay nilalang ng Panginoon at siya ay lumakad na sakdal sa harapan. Subalit, dumating ang kalikuan. Ngayon, ano ang dahilan ng kanyang pagkakasala? Ating alamin yan. Kung siya ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon, ano ang dahilan ng kanyang pagkakasala? Maaring ito rin ang maging dahilan sa ating buhay. Bakit tayo hindi sumunod sa Panginoon? Gusto kong sabihin sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, na ang kautusan ng Panginoon doon sa langit at ang kautusan niya dito sa lupa ay isa. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay pundasyon ng kanyang pamamahala. Ito po ang kanyang gobyerno, langit at ang lupa. Kaya po ang kautusan ng Diyos, yan po ang kanyang pundasyon, gagamitin ng Diyos sa paghatol sa tao. Para malaman kung ikaw ay nagkasala o hindi. Makikilala mo ang kasalanan mo sa magitan ng kautusan. Kaya itong si Lucifer, siya ay nasumpungan nagkasala. Nasumpungan ang kalikuan sa kanya. Ngayon, ang tanong, saan ba nanggaling ang dyablo? Ginawa ba ng Diyos ang dyablo? Ang tanong po ay, ginawa ba ng Diyos ang dyablo? Siya ba ang gumawa sa dyablo o Satanas? Hindi po. Ano ang dahilan bakit naging dyablo siya? Marami pong nag-iisip na ang dyablo ay mayroong sungay, mayroong masamang mukha. Hindi po siya ganon. Ang dyablo po ay anghel po siya. Maganda, matipuno. Ang kanya lamang na bago ay ang kanyang ugali o kanyang karakter. So, balit ang paglalang ng Panginoon sa kanyang hitsura ay hindi nababago. Siya po ay anghel. Kaya nga sinabi na Apostol Pablo, si Satanas ay nagkunwaring anghel ng kaliwanagan. Anghel po siya. Wala pong dyablo na masamang mukha. Wala po. Ang dyablo po ay anghel po siya. Subalit, bakit tinawag siyang dyablo ng Diyos o Satanas? Yung kanyang ugali ay naging dyablo na at Satanas. Dahil naghimagsik na siya sa Panginoon. Kapag ikaw ay naghimagsik ayaw sumunod sa Panginoon, maaari kang tawagin na dyablo. Kaya nga po nung ako pa ay hindi pa naglilingkod sa Panginoon, sinasabihan ako, demonyo ka talaga. Ikaw ay demonyo. Kasi may ginagawa akong hindi maganda,
sinasabihan akong, demonyo ka talaga. So, ganun po ang pangalan kapag ang tao ay gumagawa ng kasamaan. O, mag-ingat po tayo mga kaibigan, mga kapatid, tungkol sa paniniwala. Dahil ang dyablo, siya po ay anghel. Wala po siyang masamang mukha. O, kaya tayo nakakita ng mga masamang mukha sa mga palabas at mga sabi-sabi. O, may nakita akong ganito, masamang mukha, nagmumulto. Hindi po yung katotohanan. Kung mayroon mang gumagawa na ganon, ito po yung dyablo para patunayan yung mali mong paniniwala. Para maniwala ka doon sa mali. Okay, na? Ginawa ba ng Diyos ang dyablo? Hindi po. Bakit? Dahil nilikha ng Panginoon si Lucifer na perfect. Nung nagkaroon ng kasamaan sa kanyang buhay, siya tinawag ng dyablo at Satanas. No? So, binigay ng Diyos kay Lucifer ang lahat at sa lahat ng mga anghel ang tinatawag na kalayaan sa pagpili. Mayroon po silang kalayaan sa pagpili. Nung nilikha ng Panginoon ang mga anghel, mayroon po silang tinatawag na kalayaan sa pagpili. So ano ba itong kalayaan sa pagpili? Ito po yung kaloob ng Panginoon sa mga anghel. Bakit? Dahil ang gusto ng Diyos, susunod sila sa kanilang kalayaang pagpili na mayroong pagmamahal. Hindi ginawa ng Diyos ang anghel na robot, na kung sila man ay gumawa ng kasalanan, ay pwede pa silang sabihin ng Diyos, akin ka. Kung anong gusto ng Diyos, yun ang masusunod. Hindi po ganon. Ang anghel po ay ginawa ng Panginoon na mayroong kalayaan sa pagpili. Ano ba ang ibig sabihin ng robot? Halimbawa po, kung ikaw ay mayroong isang robot na laruan na aso, pag sinabi mo, pag gusto mo ang aso na robot ay lalapit sa iyo, anong gagawin mo? Pipindutin mo siya para siya ay pumunta sa iyo. Pag gusto mong lumayo, ang robot na aso ay pipindutin mo siya para pumulayo. Ang robot ay walang kalayaan. Control mo ang robot. Subalit, ang Diyos ay hindi ganon. Binilikha ng Panginoon ang mga anghel na mayroong kalayaan sa pagpili. Dito po nakabatay ang desisyon ng isang tao. Kung ang anghel ay nilikha ng Panginoon na mayroong kalayaan sa pagpili, ganon din ang bawat isa sa atin. Kung ikaw ay nakikinig ngayon at nakikita mo sa iyong sarili ang katotohanan ito, piliin mo, sapagkat yun ang gusto ng Panginoon. Ikaw at ako ay mayroong kalayaan sa pagpili. Sabi dito, kung wala tayong kakayanan na piliin ang mali, walang tunay na kalayaan sa pagpipili. Ang tanong ko, kaya mo bang piliin ang tama at kaya mong piliin ang mali? Yes. Mayroon tayong tinatawag na kakayanang piliin ang tama at mali. Ito po yung kaloob ng Panginoon. Hindi po tayo nilikha ng Panginoon nag-robot na kung anong gusto niya, yun ang masusunod. Ang tao at ang mga anghel ay mayroong kalayaan sa pagpili. Gusto ng Diyos na maglingkod ang anghel sa sarili nilang kagustuhan. At ganun din po sa ating buhay. Ang gusto ng Diyos, piliin natin ang Diyos sa pamagitan ng ating sariling kagustuhan. Sarili nating pagmamahal. Dahil pinili natin siya. Ayan. Sabi dito sa Ezekiel 28 verse 15, ikaw ay sakdal sa iyong lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Nilikha ng Panginoon si Lucifer na perpekto. Subalit mayroon silang kalayaan sa pagpili. Ano ang dahilan? Bakit siya nagkasala? Ating pag-aralan yan. Nais ng Diyos na mga anghel ay magsilbihan at susunod sa Kanya ng kanilang sariling malayang pagpili dahil mahal niya siya.
Kung mahal mo ang Diyos, masaya kang susunod. Ganun ang gusto ng Panginoon. Ito ang nais ng Diyos sa mga anghel. Magsilbi sila sa Diyos. Paglingkuran nila ang Diyos sa sarili nilang kagustuhan. Hindi sa pamamagitan ng pamimilit o pinipirsa ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, sarili nilang kagustuhan. Willing sila. Oh? Susunod sa Kanya sa kanilang malayang pagpili. Dahil mahal nila ang Diyos. Ganon din po sa atin. Ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin na maglingkod tayo sa Diyos sa sarili nating pagpili sa Kanya, na mayroong pagmamahal sa Kanya. Kaya nga po, doon sa langit, sinira ang kautusan ng tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Alam nyo ba na ito po ay itinuturo ng ating Panginoong Kristo nung dito sa lupa? Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Ito ang dakilang unang utos. Ito ang kautusan na sinira ni Lucifer, ang pagmamahal sa Diyos, sa sarili nilang kalayaan sa pagpili. Oh. So, ating pag-aralan, ano ang dahilan ng pagkakasala ni Lucifer? Titignan niyo po itong ilustrasyong ito. Makikita niyo po ang isang puno ng niyog. Ang tanong, sino po ba ang lumikha ng niyog? Ang Diyos po ang lumikha. Amen? Ngayon, kung siya ang lumikha niyan, mabuti ba ang kanyang nilikha? Opo, mabuti po ang kanyang nilikha. Perfecto po, masarap. Subalit, kung ako bilang tao, aakit ako at gawin kong alak ang niyog na yan, ano ang maging epekto? Ito ay nagiging masama. Nakapagsisira ng sangkatauhan. So, ang mga bagay na nilikha ng Panginoon ay ginagawa sa pamamagitan ng masamang kaisipan. At ito po ay masisira ang image ng Panginoon. Oh, sabi nga doon sa probinsya ng aking nag-inuman sila. Nung nalasing ng isa, sinisi na nila yung tuba na sabi. Yan kasi yung tuba, kung hindi kayo nag-inom, hindi sana kayo nagsuntukan. Oh. Sinisisi nila, bakit kasi may tuba pa? Oh? So, yan mga kapatid, ang proseso ng kasamaan. Ngayon, ating pag-aralan itong paano nagkasala si Lucifer. Bakit nasumpungan ang kalikuan sa kanya? No? Sabi dito, walang impluensya sa labas na nagpasama kay Lucifer ni walang panloob na depekto sa kanya. Sa langit, wala pong impluensya. Wala po tayong makikitang kasamaan o panloob na depekto sa kanya. Kasi po, siya po ay perfect. Kung sa sanlibutan ito, kung titignan natin ang paligid, napakaraming bad influence para tayo maging katulad sa kanila. No? Sa langit ay wala po. Ano ang dahilan? Bakit nagrebelde si Lucifer? No? Walang dahilan ni rason upang magrebelde si Lucifer sa Diyos. Totoo po yan. Nilikha siya ng Panginoon na perfect. Sakdal. Subalit, mayroong kalikuang nasumpungan sa kanya. Ating pag-aralan. Walang. Bakit nagrebelde si Lucifer? Ano ang dahilan ng kanyang pagre-rebelde? Ano kaya ang dahilan? So, ang banal na kasulatan ay naghihayag. Sabi dito, ang iyong puso ay nagmataas. Yung pagiging mataas sa sarili, yun ang dahilan. Kaya po, ayaw na niyang sumunod sa Diyos. Ayaw niya na magpakababa sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pedro, magpakababa kayo sa kapangyarihan ng kamay ng Diyos, balang araw itataas niya kayo. Sabi ni Apostol Pedro, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Ang kagandahan niya, di ba? Maganda siya. At yung kagandahan niya ang dahilan. Kaya siya ay nagmataas.
Marami sa atin ngayon na ginagamit ang kagandahan na ipinagmamayabang. No? Nagmamataas. No? Ang puso ay nagmataas dahil sa sariling kagandahan. Ito ang dahilan. Believe sa sarili. No? Ikaw na nakikinig ngayon, ang kagandahan mo ba ay ginamit mo sa sarili mong kagustuhan? Ipinagmamalaki mo ba na ang ganda mo? At ayaw mo nang makinig sa iba? No? Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Dahil siya ay maningning o mataas ang kalagayan ng posisyon o katungkulan, ipinahamak niya ang kanyang karunungan. Ang karunungan sa pagsunod sa Panginoon ay hindi na sa sumunod dahil sinusunod niya ang sariling kanyang kagustuhan. Ano man ang iyong naabot sa sanlibutang ito, ikaw may maningning o nagkaroon ng magandang kabuhayan o posisyon sa buhay o naabot na iyong karangyaan sa iyong buhay, itinuturing mo ba na yan ay mula sa Diyos o sa iyo? Yan ba ang dahilan kaya ayaw mo magsumunod sa Panginoon? Itong si Lucifer, dahil sa kanyang karangyaan o kaningningan sa buhay, napahamak ang kanyang karunungan sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat ang karunungan po dito ay ang pagsunod sa Panginoon. Sabi ng kawikaan, ang takot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. No? No? Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Ito ang dahilan kaya nagkasala si Lucifer. Kapag tayo, mga kaibigan, mga kapatid, kapag ang ating puso ay mapagmataas, mayabang, hindi talaga yan makikinig. Mayroon ka bang nakita ngayon na mayabang, na sumusunod? Hindi. Lahat ng kayabangan na kanyang ginagawa ay sarili niyang kagustuhan. Dahil ang pagmamataas sa puso, yan po yung unang dahilan na nagkasala si Lucifer. Dahil ayaw na niyang sumunod sa Diyos, ang kanyang sarili ang kanyang sinunod. Nagmataas ang iyong puso dahil sa iyong kagandahan. Ito ang mga hakbang na tinahak ni Lucifer patungo sa kanyang pagkasira. Bago pa man nagkaroon ng digmaan, ito ang kanyang hakbang na tinahak. At maari din na tinatahak ng sangkatauhan ngayon. Una, pagpahalaga sarili. Nung pinahalaga niya ang kanyang sarili kaysa pagsunod sa Panginoon, yan po yung dahilan. Ayaw na niyang sumunod sa Panginoon. Pride. Ma-pride si Lucifer. Pag makasarili o maramot. Ito yung mga hakbang na tinahak ni Lucifer patungo sa kanyang pagkasira. Naging maramot na siya. Ayaw na niyang ibigay sa Diyos ang narapat para sa Panginoon. Gusto niya sarili niya ang masusunod. Maramot siya, makasarili. No? Nanibugho siya. Nagsisilos siya. So, ang pagsisilos ay isa rin dahilan ng hakbang ng pagkasira ni Lucifer. Nagsilos siya kay Jesus Christ. Ang gusto niya, ang karangalan na mayroon si Jesus Christ ay ganoon din ang kanya. Gusto niyang maangkin. Nainggit siya. At yon, dumating ang puot sa kanyang buhay. Ganon din po ba? At nagkaroon ng rebellion at kasunod ito ay pagbabaka. Yan po ang nangyari. No? Kaya ito po yung kanyang goal sa buhay. Ang kanyang pangarap sa kanyang sarili. Inimbot niya ang mga bagay na hindi para sa kanya. Gusto niyang nainggit siya doon sa mga bagay na hindi sa kanya.
Hindi niya makuha ang mga bagay na para sa kanya. Gusto niyang kunin. Alam niyo mga kapatid, yung pag-iimbot ay hindi mabuti. Ito'y ugat ng pinakauli ng kasalanan. Yung pag-iimbot. Oh? Kaya nga, inimbot ni Lucifer ang mga bagay na hindi sa kanya. Oh? Sabi niya dito, ako'y ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga. Paano ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. So, siya po yung mandaraya sa buong sanlibutan. Kaya po sa sanlibutan, napakarami pong nadadaya. Kailangan nating malaman sa ating buhay kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan upang hindi tayo madaya sa ginagawang pangdadaya ni Satanas. Pinahina niya mga bansa. Ano ang kanyang goal sa kanyang buhay na gusto niyang makamit? Sinabi mo sa iyong puso, sinabi mo sa iyong sarili, no? Kinausap niya kanyang sarili. Ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y upo sa bundok ng kapisanan at sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilaga. Gusto niyang sasampa sa langit. Sino ba ang nasa langit? Kundi ang Diyos. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng bituin ng mga langit. Walang ibang mayroong luklukan doon sa itaas ng langit kundi ang luklukan ng Diyos. Gusto niyang ilagay doon ang kanyang luklukan. Imbutin, alisin ang luklukan ng Diyos at gusto niya ang kanya. Ito po yung pangarap ni Lucifer. Oh, marami nangangarap ngayon, subalit nahulog sa pag-iimbot. Oh, nahuhulog sa pag-iimbot. Gustong maabot yung mga bagay na hindi naman sa kanya. Marami po dyan. Ang luklukan sa taas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y uupo sa bundok ng kapisanan. Saan ba ang Diyos? Doon sa bundok ng Diyos. Sa trono ng Diyos. Gusto niyang siya mismo ang upo doon. Palitan niya ang pwesto ng Diyos. No? Yan po ang nais ni Lucifer sa kanyang sarili. Kaya po, ito hinikayat niya doon. Sa kaduluduluhang bahagi ng hilaga, sabi niya nito, ako'y sasampa sa itaas ng mga kitaasan ng mga lapap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ito po yung kanyang adhikain, pinandaraya, pinangalakal niya sa langit sa kanyang mga kasamahang anghel. Sabi niya doon, ang langit, ang kautusan ng Diyos sa langit ay pabigat lamang. Kaya tayo ay hindi na kailangang sumunod. Ho? Ako'y sasampa sa itaas ng kataasan ng mga alapaap. Ako'y maging gaya ng kataas-taasan. Sinabi niya. Alam nyo ba ang silitang ako? Nakasentro lagi sa sarili ang kanang kagustuhan. Kapag tayo mga kapatid, mga kaibigan, ang ating gusto ay nakasentro, ang tawag po dyan ay makasarili. No? Hindi na natin hinanap ang paglilingkod sa Diyos. Puro sarili na lang, puro sarili na lang. Tandaan natin, number 1, kauna-unahang kautusan na dapat gawin ng tao ay ang pagmamahal sa Diyos. Ito ang dakilang unang utos, ang pagmamahal sa Diyos. No? So, bigyan ko po ang itong ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ito po yung pangangalakal na ginawa ni Lucifer doon sa langit. Ano ba yung gaya ng kataas-taasan? Ano ba ang karakter ng Diyos? Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay sakdal. Yan po ang karakter ng Diyos. Sabi ni Lucifer, ako'y maging gaya ng kataasan. Sabi niya, ako'y kayang mabuhay na matuwid, mabuti, at sakdal na hindi sumusunod sa kautusan. Ha? Di po ba? Ito ang kalagayan ng ating sanlibutan. Kung makikita natin ngayon, na ang katwiran ng mga tao ay naging katwiran na sa sa panahon ni Lucifer. Na namumuhay ang tao ngayon sa sarili nilang kagustuhan. Hindi naman ako gumawa ng masama.
Gumawa naman ako mabuti sa kapwa kahit hindi na ako magsimba, hindi na ako maglingkod sa Panginoon. Okay na yun. Naunawaan ng Panginoon yun. Inilagay mo sa sarili mo ang katwiran mo. Hindi ang katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos ay ang pagsamba sa Kanya. Ang katwiran ng Diyos ay sambahin siya bilang iyong manlilikha. Katulad ni Lucifer, bilang kanyang manlilikha, dapat ibalik ang pagsamba niya sa Diyos. Pero ayaw na niyang sambahin ang Diyos. Gusto niya, siya na ang Diyos sa kanyang sarili. Ako'y maging gaya ng kataas-taasan. Marami ang nagsasabi ngayon na mamuhay na lang tayo sa sarili natin, huwag gumawang kasamaan. Ang pagsamba, naunawaan na ng Diyos yan. Hindi na kailangan pagsamba. Alam nyo ba? Isa yan na pandaraya na ginawa ni Satanas doon sa langit. At yung kasalanan ito na ginawa sa langit ay binagsak sa sangkatauhan. Na ang kautusan ay pabigat lamang sa pagsunod sa Panginoon. Walang tunay na kalayaan, sabi niya. Ang tunay na kalayaan ay mamuhay sa sariling kagustuhan. Ang pagsunod sa Diyos ay pabigat lamang. Hindi po yan totoo. Hindi po yan katotohanan. Ang katotohanan po, ang tunay na kalayaan ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kapag nilabag natin ang kautusan ng Diyos, tayo po ay alipin sa kasalanan. At walang tunay na kalayaan. Ang kalayaan ay ang pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Kapag hindi tayo sumunod. Ang kautusan ng Diyos ay ang kautusan ng kalayaan. Yan po ang katotohanan. Subalit si Lucifer ay ito ang kanyang gusto. Huwag na tayong sumunod sa utos ng Diyos. Kaya nating mabuhay na banal na hindi sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Kahit hindi natin sambahin ang Diyos, mamuhay tayong matuwid, okay lang. Kaya po napakarami po ganon sa agorminto ng tao ngayon. Huwag na magsamba. Ayoko nang magsamba. Bakit? Wala naman akong ginagawang mabuti. Wala naman akong ginawang masama. Ako'y mabait sa aking kapwa. Mapagbigay ako. Gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin ngayon, mga kaibigan. Ginawa mo na ang lahat ng kabutihan sa sanlibutan ito. Ikaw ay mayaman o anumang maraming kayamanan sa libutan, ibinigay mo ang iyong ari-arian sa kabutihan mo sa kapwa mo. Subalit wala kang Kristong pinaglilingkuran. Walang saysay ang lahat ng iyan. Mabuti ba ang ginawa mong yan? Mabuti. Subalit, kulang. Paglingkuran mo una ang Diyos. At ang mga bagay na ginawa mo ay susunod lang lamang. Subalit, kung naging priority mo ang mabuti sa sarili mo, naging makasarili ka. Dapat, unahin ang Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos ang siyang pinakauna. Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa. Ito ang dakilang unang utos. Unang utos. Ano man ang ating ginagawa sa libutan ito, huwag nating kalimutan na mayroong unang utos ng pagmamahal sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Kung hindi natin sinamba ang Diyos, ay ang tawag doon, naging masarili tayo, naging maramo tayo. Katulad ni Lucifer. Yan. So, ikaw ay may kalayaan mamili. Kalayaan sa lahat ng gusto mo. Katulad ng pagsisigarilyo, pag-inom, o anumang gusto mo. Kalayaan mo yan. Yan po ang kalayaan. Nasa kabilang banda ay gusto ng Diyos na ikaw at ako ay maglingkod sa Kanya na mayroong pagpiling kalayaan. Ang alak at sigarilyo ay masamang bagay. Sir, bakit ginagawa ito ng mga tao? Subalit, maraming nagsasabi na itong aming ginagawa, naunawaan namin ito ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, bawat tao ay mayroong kalayaan. Kung ikaw ay nagsisigarilyo ngayon, kalayaan mo yan. Kung ikaw ay nag-iinom, kalayaan mo, pinili mo yan. Hindi po yan sinabi ng Diyos,
kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan mo po yan. Oh. Ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ang kalayaan sa pagpili. Tayo po ang pipili kung ano ang nabubuti. Isa lang naman ang gusto ng Panginoon. Piliin siya. No? Sa ating kalayaan sa pagpili, narito po tayo sa pagitan ng mabuti at masama. Yan. Kaya po noong naghimagsik na si Lucifer, nabuo na ang kanyang bilang sa kalangitan at nadaya na ang mga anghel sa kanyang plano na kaya nating mabuhay na banal, mabuti sa sarili nating paraan na hindi sumusunod sa Diyos. At maraming anghel ang kanyang nadaya. Oh. Kaya noong nabuo, ito ang nangyari. Nagkaroon ng rebellion doon sa langit. At sila po ay nakipagdigma. Dahil ayaw na nila ng magpasakop sa gobyerno ng Diyos. Gusto nila ang kanilang kagustuhan. Kaya nagkaroon ng pagre-rebelde at ang bunga ay digmaan. Huh? Kaya sabi ito, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Anong nangyari sa kabagbakan ito? Anong nangyari? Nanalo ba itong plano ni Lucifer, ni Satanas, Diablo? Nagtagumpay ba siya sa kanyang panukala? Hindi po. At hindi sila nananalo. Ano man ang iyong ginagawa na tingin mo ay mabuti sa sarili mo, na ikaw ay magtatagumpay diyan, subalit gusto kong sabihin sa iyo, hindi ka mananalo sa Diyos. At hindi sila nanalo. Lahat ng naghihimagsik sa Panginoon, sa sarili nilang mga panukala sa buhay, hindi sila mananalo. Kung ikaw ay nagpaplano sa buhay mo, tayo na ang ating sariling sinusunod, nagpapanukala tayo ng mga bagay na gusto natin hiwalay sa Panginoon, na akala natin magtatagumpay tayo dito. Gusto kong sabihin sa Diyos, sa inyo, bawat isa sa atin, na hindi tayo mananalo sa digmaan sa Panginoon. Maging si Lucifer o Diablo ay hindi nanalo. At anong ginawa sa kanila? Hindi sila nanalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Inihagis sila sa lupa. Ang rebellion na naganap doon, pagbabaka sa langit, ay nagaganap din sa ating buhay ngayon. At anong ginawa sa kanila? Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo Satanas. Dito na siya tinawag na Diablo Satanas. Dahil ang kanyang karakter ay hindi na maka-Diyos. Maka-demonyo na. Maka-Satanas na. Nagrebelde na siya sa Diyos. Kinalaban na niya ang Diyos. Dahil ang kanyang plano sa buhay, gusto niyang abutin ang mga bagay na hindi sa kanya. Subalit, nung kanyang gawin iyon, hindi siya nanalo. Hindi siya nagtagumpay. Siya po ay inihagis sa lupa. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas, ang dumaya sa buong sanlibutan. Tingnan natin. Marami po ang nadadaya ni Satanas ngayon. Ikaw ba ay kabilang diyan? Kaya po pag-aralan natin ang banal na kasulatan para makilala natin kung ano mga pandarayang ginagawa ni Satanas sa sanlibutan ito. Kasi siya po ang dumaya sa buong sanlibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis kasama niya. Nasaan si Lucifer ngayon? Nasaan ang Diablo ngayon na naging Lucifer? Nasaan si Lucifer na naging Diablo ngayon? Nasa lupa siya. Ikaw at ako ay nasa teritoryo ng Diablo. Kung hindi tayo maging matalino sa kanyang teritoryo, baka madaya tayo. Kasama tayo madadaya ni Diablo. Sapagkat ang sanlibutang ito, inaangkin niyang kanyang teritoryo. Ayan. So, ngayon ang tanong, bakit hindi pa winasak ng Diyos ang Diablo at ang kanyang mga anghel?
gusto kong sabihin sa iyo, mga kaibigan, mga kapatid, ang anghel na ito, mayroon po itong katapusan. May hangganan po ang gawa ng dyablo, ang Lucifer na ito, ang Satanas na ito. May hangganan po. So bakit hindi pa ngayon? Dahil gusto ng Diyos ipakita ang naging resulta o bunga ng kanang ginawang paghimaksik. Ganon din tayo, mga kapatid. Gusto ng Diyos makita ang resulta ng kanyang ginawa. At makikita niya ito balang araw. At itong diablong ito, pupuksain ito ng Panginoon. May hangganan po dyan. At malapit na po yan, mga kapatid. No? May pag-aaral po tayo dyan. No? Makikita natin noong ginawa ng Diyos ang mundo, ito ay perpekto. Kasama si Adan at si Eva. Subalit, ang diablo, gusto niyang angkinin ang sanlibutan. Inangkin niya ang sanlibutan. Oh. So, ito ang kalagayan ng ating unang magulang. Sila po ay nilikha ng Diyos na mayroong tinatawag na kalayaan sa pagpili. Ang gusto ng Diyos, nung nilikha niya si Adan si Eva, sila ay susunod sa kanilang sariling kalayaan sa pagpili. Oh. Ngayon, ano ba ang pamantayan ng pagpili ng minamahal sa buhay? Ano ba ang pamantayan natin sa pagpili ng ating mga kasama sa buhay? Ito ba ay sa pilitan o kusang nating nararamdaman? Katulad ng isang matandang ito, na pinipilit niyang pakasalan siya ng kanyang matandang babae. Magugustuhan ba ng binatang ito na pinipilit siya? Hindi. No? Ang tunay na pagmamahal ay hindi po sa pilitan. Ito po ay nararamdaman. Oh. Ang pagmamahal ay hindi sa pilitan, kundi sa pamagitan ng kusang nararamdaman. Yan po ang gusto ng Panginoon. Ito po ang punong kahoy ng inutos ng Panginoon. No? At inutos ng Panginoon sa Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa lamanan ay makakain ka na may kalayaan. Kaya po, ang kautusan ng Panginoon ay ito po yung kalayaan. Ang punong kahoy na ito, na pakilala mabutit masama, ay kumakatawan sa kautusan ng Diyos. Ito po ang pamantayan ng Diyos sa pamagitan ng katapatan ng tao. Ito po ang kautusan na yon. Ang kautusan ng punong kahoy ay kumakatawan ng subukan ng katapatan kay Adan at ng Eva. Kaya ito po ay kalayaan. Kaya ang kautusan ng Diyos ay hindi po pag-aalipin, kundi po ito ay kalayaan. Sabi ni Santiago, ang kautusan ng kalayaan. Oh? Kaya sabi dito, datapat ang buo ng punong kahoy ng pagkilala mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsala, mamatay ka. So nagbigay ang kautusan ng Panginoon kay Adan si Eva doon sa halamanan ng Eden, sa pamagitan ng punong kahoy ng pagkakilala at mabuti at masama. Sinabi ng Panginoon, sa punong kahoy na kumilala mabuti at masama, huwag kang kakain niyaon. Sa oras na ikaw kumain yung tiyak na ikaw ay mamamatay. Oh. Mayroon pong warning ang Panginoon sa kanila. Sapagkat kung sila susuway sa kautusan ng Panginoon, mahulog sila sa pagkakasala. Nga. So, ang mabuti at masama ay yung nakikita natin sa sanlibutan ngayon. Ito po, mga kapatid, no? Ang puno ng kaalaman sa mabuti at masama ay siyang pinto para ang diablo'y makapunta sa mundo. Oh, ito po ang pintuan. Paano nakapunta ang diablo? Paano niya inangkin ang sanlibutan? Paano niya inangkin? Sa
Si Eva ang ina ng sangkatauhan. Noong siya po ay dayain ng ahas. Dito po natin makikita kung paano ang pamamaraan ng dyablo sa kanyang pandaraya. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop sa nalikha ng Panginoon. So, ang ahas po ang pinakatuso. Tinanong nito ang babae. Nagtanong ang ahas sa babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain sa anumang punong kahoy sa halamanan? Totoo ba? Ano ang ibig sabihin? Bakit nagtatanong si Lucifer, ang ahas? Ang gusto niya na mangyari, itong si Eva, ay magkaroon siya ng doubt sa salita ng Panginoon. Mawala ang pananampalataya ni Eva sa salita ng Diyos. Gusto niyang tanungin. Alam naman niya. Ang layon ni Satanas sa sangkatauhan, alisin ang kanilang pananampalataya sa salita ng Diyos. Yan po ang ginagawa ni Satanas. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain sa anumang punong kahoy? Alam naman ni Eva yan. Pero gusto ni Satanas na pawalang bisa ang salita ng Panginoon. Kaya sabi dito, tumugon ang babae, Hindi naman. Ipinapakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno sa gitna niyon. Sabi ng babae. Pagka kami ay kumain ng bunga nito at humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Sabi niya. Sabi ng babae, kung humipo man kami, mamatay kami. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay kumain niyon, tiyak na ikaw ay mamatay. Ano ang sabi ng ahas? Ang sabi ng Panginoon, tiyak na ikaw ay mamatay. Subalit ang sagot ng ahas sa verse 4, hindi totoo yan. Ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kang kakain niyon, sapagat sa oras na ikaw ay kumain niyon, tiyak na ikaw ay mamatay. Pero ang sabi ni Lucifer, ni Satanas, hindi totoo yan. Hindi ka mamamatay. Wika ng ahas. Napakasinungaling itong ahas na ito. Kaya nga po, marami pong nadadaya sa sanlibutan pagdating sa banal na kasulatan. Dahil po, ang dyablo po ang siyang pakana sa lahat ng pandaraya sa sanlibutan. Dinadaya niya ang mga tao. Pinapawalang bisa niya sa kaisipan ng tao ang salita ng Diyos. Binubura niya. Gayunman sinabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo magiging parang Diyos at malaman ninyo ang mabuti at masama. Binigyan niya pa ng pag-asa sa kanyang kasinungalingan itong babae. Maging katulad ka ng Diyos. Hikayatin niya na ang tao na susunod sa kanyang kagustuhan. Maging katulad ka ng Diyos at malaman ninyo ang mabuti at masama. Kaya po, ano ang nangyari? Kaya tumugon ang babae. Yan. Kaya nung pumunta ang babae doon, tumugon ang babae doon sa sinabi ng ahas. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy. Sa palagay niya, masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, ito ang mga pandarayang ginagawa ni Satanas. At maraming nadadaya tungkol sa pagkain. Nabuo sa isipan niya na mabuting maging marunong. Kaya pumita siya sa bunga at kumain. Kumuha rin siya pati ang kanyang asawa at kumain din. Kaya po, ano ang nangyari? Ginawa ni Adan at ni Eva ang pinakamalaking pagkakamali. Binuksan ni Adan at ni Eva ang pinto ng dyablo, kaya siya'y pumasok
at nagkalat ng kalungkutan, kahirapan, at kamatayan. At nung nadaya niya si Adan si Eva, inangkin niya na ang sangkatauhan ay kanyang alipin. Alipin, siya ang prinsipe ng sanlibutan. Inangkin niya siya ang prinsipe ng sanlibutan. Dahil nadaya niya ang tao at ang lahat ng tao ay nadadaya niya. No? Nung araw ding iyong nagkasala si Adan si Eva, nung araw ding iyon, nadama nila, nakaramas sila ng konsyensya. Nung pinalaya sila sa Hadin ng Eden, ang kanilang dating tahanan, na punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng kagalakan, subalit nung sila'y umalis, unti-unting nararamdaman nila ang kalungkutan. At unti-unting naramdaman nila ang pagdurusa at ang takot ng kamatayan. Yon ang nangyari. Ang dyablo ay umaangkin na siya ang naghari sa sanlibutan. At pinalayas si Adan at ni Eva dahil sa kasalanan na kanilang ginawa. Lumabag sila sa kautusan ng Panginoon dahil pinakinggan nila ang salita ng ahas kaysa ang salita ng Panginoon. No? Kaya, no? Ngayon, dahil inangkin ng dyablo o ni Satanas ang sanlibutan na siya ang hari sa mundong ito, ang tanong po ay, sino kaya makapagliligtas tao mula sa dyablo? Dahil ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan at nahulog sa pagkakasala. At ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalutian ng Diyos. Subalit, may plano ang Diyos. Ikaw at ako na nahulog sa pagkakasala, ito ang solusyon. Ang Diyos ay nagkakaloob ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Sa Mateo 1:21, siya ay manganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya, Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Ang kasalanan mo ngayon at ang kasalanan ko ay kaya kang tubusin ng ating Panginoon sa Kristo. Si Kristo lamang ang makapagliligtas sa atin sa kapangyarihan ng diablong ito. No? Ayan. Kaya nga ito po ang tala sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa na po ni Kristo ang pagtubos sa ating mga kasalanan. Subalit, hindi po tayo matutubos kung hindi po tayo sasampalataya. Kasi po ang pananampalataya ay individual pong inaalok. Hindi po lahat ay mayroong pananampalataya. Ginawa na po ni Kristo ang pagtubos sa kasalanan. Siya na po ang kordero ng Diyos. Nagbayad ng ating kasalanan sa sanlibutan. Subalit, ikaw at ako ay mayroong tinatawag na pagpili. Upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya. Sino man. Ang salitang sino man ay ito po ay nangahulugan ng conditional. Kondisyon kung sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung inaalok ng Panginoon. Sa taong naalipin ng kasalanan dahil sa pakanan ng dyablo, may solusyon. Ang gagawin lamang, sumampalataya. Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang kamatayan, sa Kalbaryo ng krus, nagtubos ng ating kasalanan, upang ang ating kasalanan ay mapatawad. At sumunod tayo sa Kanya sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang kautusan. No? Kaya ito po, mga kapatid, sino ang responsable sa lahat ng kirot, sakit, at dalamhati sa mundong ito? Walang iba, ang dyablo o Satanas. Siya ang may mga kapakana sa mga bagay nangyaring ito. At darating ang panahon, itong diablong ito,
itong Satanas na ito ay makakatikim sa dagat-dagatang apoy na inihanda ng Diyos sa kanya. Yan. Yan, no? So, ngayon ang tanong, bakit hinayaan ng Diyos ang kalungkutan at paghirap na ating naranasan ngayon? Bakit? So, ang kalungkutan at kahirapan na ating naranasan na hinayaan ng Diyos upang makita ang ating karakter. Yan po yung magde-develop ng ating karakter sa ating Panginoon. Ang mga pagsubok sa buhay, ipinintulot ng Panginoon yan para makita ang ating karakter. Si Kristo ay namatay sa cross para sa ating buhay. Kung siya ay nagdurusa para sa ating kasalanan, anuman ang ating pagdurusa, ipinahintulot ng Panginoon yan upang makita kung tayo manatiling manampalataya sa Kanya. Manatiling sumunod sa Kanya. To reveal the character. Katulad po ng isang ilustrasyong ito. Upang gawing tayong pure, puro. Katulad po ng ginto. Ang ginto po ay dinadaan sa apoy at sinusunog ito upang lumabas ang kanyang pagiging makintab. Ganun po. Bakit ibinigay ng Panginoon ang pagsubok sa kantauhan? Upang titignan ang karakter natin kung tayo po ba ay magpatuloy na manampalataya sa Kanya o bibitaw sa Kanya. Sapagkat ang pagsubok na ibinigay ng Diyos sa katauhan, ito po yung pamaraan ng Diyos upang ikaw ay tawagin para maglingkod. At ikaw ay patibayin sa iyong pananampalataya. No? Kaya nga sabi ng Isayas, narito dinalisay kita, ngunit hindi ng parang pilak, pinili kita sa horo ng kadalamhatian. Ipinahintulot ng Panginoon ang pagdurusa, pagsubok upang makita ang ating karakter, upang gawin tayong pure sa ating paglilingkod. No? So, ayan. Kalbaryo ang pinakamalaking kapanalunan ng malaking kontrobersya. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay na po sa Kalbaryo ng cross. At ibinigay niya ang kanyang buhay. Kung si Kristo ay nagtatagumpay, ang tagumpay na yun ay kaya niyang ibigay sa atin. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay upang bilhin ang ating kalayaan sa pagpili. Isa lang ang gusto ng Panginoon. Piliin natin siya sa pamagitan ng kalayaan sa pagpili na mayroong pagmamahal. Susunod tayo sa Kanya na may sarili nating kagustuhan, sapagkat yun ang ating gusto. Mahal natin ang Diyos. Nawa, mga kaibigan, mga kapatid, nakilala natin ngayon ang dyablo. Siya ang dumaya sa sanlibutan. At ang gawain ng dyablo ay sirain ang sangkatauhan. Subalit, ang solusyon ng Panginoon, tayo ay maligtas sa magitan ng ating panampalataya. Ang gusto ng Panginoon, piliin natin siya dahil mahal natin siya. Maraming salamat po sa inyong panahon at pagkakataon na nakinig sa salita ng Panginoon. Sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan na muli namin napakinggan ngayon. Nakilala namin, Panginoon, ang isang kaganapan kung paano nagsimula ang kasalanan. At ito, Panginoon, nagsimula sa langit. O Diyos, salamat po sa katotohanan ito. Alam namin, Panginoon, ang sanlibutang ito ay alipin ng kasalanan. Subalit, Ikaw, Panginoon, ay nagbigay ng solusyon upang kami mapalaya. Ang aming gagawin, Panginoon, manampalataya lamang sa iyo. At piliin ka namin bilang aming personal tagapagligtas. Salamat, O Diyos, sa pagdinig sa aming panalangin. Ito ay aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen.